Ngayong araw nga maaga akong nag-out sa trabaho at inaya ko ang Kuya Brian nyo para mamasyal sa mga pamangkin ko. Every Friday na lang din kasi ako ng hapon nakakapamasyal sa kanila. At nung nalapitan ko ng Kuya Brian nyo, inabot ko yung box ng donut na pinaka-treat ko para sa mga pamangkin ko. Kakatapos lang din kasi ng graduation nila. Pagdating namin sa kanila, si Cassie ang agad naming nakita. Kagigising lang kasi niya at di pa makalabas. Nagmamadali pa nga akong lumapit sa kanya dahil miss na miss ko na siya. Dahil kasi sa sobrang kabisihan sa work, hindi ko sila nabibisita. Nagkwekwento pa nga si Cassie at Kendra sa Tito Brian nila. Noong mga time na yan, niyaya ko na nga sila maglaro sa labas. At tuwang-tuwa pa nga sila. Kaya etong si Kendra, panay-hi pa siya sa camera. Eto nga at iniiwan pa ako ng Cassie. Hinahabol niya kasi ang tito at ate Kendra niya dyan. Habang naglalaro kami sa labas, itong si Kendra walang tigil kakahay sa camera. Nakakatuwang bata. I love you! Ang sweet naman ng ate Kendra ko. Noong mga time na yan, nakikipagsabayan na nga ang Kuya Brian nyo sa mga Inglesero at Inglesera mga bata. Habang ang ate Cassie nyo naman, napakaseryoso, kaya nilapitan ko na siya. May patulala effect pa nga ang ate Cassie nyo, kaya nung nakakita siya ng pusa, ayun, napawaw ang bata. Yung kasama pala ng ate Kendra nyo ay si Maddie, yan yung pinaka-best friend niya dyan sa condo. At eto pa nga, tuwang-tuwa ako nung nakikita ko ang Tito Brian at ang Cassie nyo na nag-e-enjoy sila sa kanilang paglalaro. Sumingit pa nga itong si Kendra at ate Maddie. Noong mga time na yan, niyayaya ko na sila na pumunta sa playground para mas mag-enjoy ang mga bata dahil may mga pa-slide-slide kasi doon at mga horsey-horsey. Kaya noong mga time na yan, papunta na kami sa playground. Natutuwa pa nga ako kasi sobrang close na close ang mga pamangkin ko kay Tito Brian nila. Habang naglalakad nga kami, itong Kuya Brian nyo walang tigil sa paglalaro sa bola. At ito nga nahuli pa nga sa paglalakad si Kendra. Ganyan ka-hyper ang mga bata dyan sa kondo pag hapon na. Tuwang-tuwa kasi sila at nakakalabas at nakakapaglaro sila. Ang sarap maging bata no, walang iniisip na problema. Ang iniisip lang nila ay kung paano sila tatakas sa pagtulog sa tanghali. Natuwa pa nga ako bigla sa sinabi ni Cassie. Ang tawag niya kasi sa tito niya ay Toto. Ang cute ng boses niya, yung sa pagkakasabi niya ng tutu. Kitang-kita nga sa mga bata yung mga simpleng kasiyahan nila, yung makapaglaro. Kaya sa mga bata dyan, enjoyin nyo lang yung pagkabata nyo. Mukhang hindi lang yung bata yung nag-enjoy, pati si Kuya Brian nyo. Sa pag-slide-slide nga ng mga bata at ng Kuya Brian nyo, nainggit si Cassie. Kaya ang sabi ko, buhatin mo naman si Cassie at siya naman ang slide mo. At ayan nga, kitang-kita kay Cassie kung gaano siya kasaya. Ang sarap sa pakiramdam na napapasaya mo yung mga pamangkin mo sa simpleng bagay, kahit sa simpleng bagay lamang. Sa pag-slide ni Tito Brian at ng Cassie, nainggit ako. Kaya ang sabi ko kay Kuya Brian, ako naman aakyat ako tas iabot mo sa akin si Cassie. At ako naman yung nag-slide kasama si Cassie. Nung napagod nga kami sa pag-slide-slide, ayun sinunod nga namin yung horsey-horsey. At yung ibang bata ay tuloy pa rin sa paglalaro. Nakakatuwa nga kasi ang bait-bait ng Kuya Brian nyo. Kitang-kita ko kasi sa kanya na mahal din niya yung mga pamangkin ko. Kaya close na close yung mga pamangkin ko sa kanya. After nga sa horsey-horsey, ayun binuhat ko na ang Cassie nyo. Sinabi ko pa nga dyan na wag siyang tumingin sa camera pero tumingin pa rin siya. Ay naku, ang sarap-sarap talagang panggigilan ng Cassie nyo. Kaya minsan ayaw na ayaw niya sa akin kasi pinanggigigilan ko siya. Lumapit na nga ang Kuya Brian nyo at siya naman yung nangaasar kay Cassie. Bato-ba topic pala ang favorite na laro ni Cassie kaya yun ang nilalaro nila ng tito niya. Nung nagsawa kami sa playground, niyaya ko naman sila sa basketball court kasi magpa-practice sana ang Kuya Brian nyo. Kaso inaagaw ni Cassie yung bola, hindi tuloy kami makapaglaro na maayos. Hindi ko na nga namalayan habang busy kami nila Cassie naglalaro, nagmi-mini-misyo ang ate Kendra nyo. Balak ko pa nga sanang isaling ate Kendra nyo sa Going Bulilit audition. Yun nga lang nung nalaman ko, tapos na yung audition. Napaka-bravo kasi ng pamangkin ko, kaya gusto ko kahit papano maisali ko siya sa mga ganyang contest. Habang walang kapaguran ng ate Kendra nyo sa pagmi-mini-misyu, naglalaro pa rin kami sa likuran. Natatawa nga ako dyan kasi ayaw ibigay ng Tito Brian niya yung bola kay Cassie. Kaya itong si Cassie napapa-English, napapa-no-no siya.
Ayaw pa din ibigay ng Kuya Brian yung bola, pero bandang huli binigay din naman niya. Kaya nung hawak na ni Cassie yung bola, sabi ko kay Brian, luksong baka kami. At ayun, sumigway pa nga ang Kuya Brian nyo para yakapin ako. Wala pa rin tigil ang ate Kendra nyo sa kakamini miss you. Kaya sabi ko kay Cassie, siya din. Kaso yun nga lang, isnap, iniwan kami. Habang busy nga kami sa panunod kay ate Kendra, ito namang si Cassie may pagka-artista. Kunwari nadapa daw siya. Tapos ayun, may paiyak-iyak pa ang bata. Kaya nung nilapitan siya ng Tito Bray niya, lalo siyang inasar. Sabi niya, ay, kawawa, kawawa. Nakakatuwa lang. Ang cute talaga ng mga pamangkin ko. Nung nagsawa na yung mga pamangkin ko kakalaro, niyayaya ko na itong si Kuya Brian nyo para umuwi. May pasok pa po kasi siya kinagabihan. Pero itong si Kuya Brian nyo, humirit pa. Magpra-practice pa daw siya kahit ilang minuto lang. Hindi kasi siya nakapag-practice ng maayos dahil hawak ni Cassie yung bola. Nalalapit na naman kasi yung laban nila sa darating na linggo. Kaya sa mga kasamahan ko sa Iskan, good luck po!